Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Inday. Pero sa totoo lang po ay, Dominador talaga ang tunay kong pangalan. Inday lang ang tawag sa akin ng karamihan. Gawa ng binabai ako mga kaibigan. Kumbaga, isa akong babaeng nasa katauhan ng isang lalaki. Tubong antike. Pero sa kasalukuyang taon ay nandito na ako sa Maynila naninirahan. Hindi na nga ako magpaligoy-ligoy pa at babahagi ko na sa inyo ang aking karanasang hindi ko makakalimutan magpasa hanggang ngayon. Kasama ang aking kaibigang sina Estela at Rosana. May katagalang panahon na itong nangyari mga kaibigan. At sa pagkakatanda ko pa nga ng mga panahong mangyari ito, ay nasa edad 18 pa lamang ako. Isang araw noon, habang nagkukwentuhan kaming magkaibigan, ay nakita kong biglang natahimik ang kaibigan kong si Estela. Bale, Sir Casper, sa aming magkakaibigan ay si Estela lang ang pure na babae. Kaming dalawa ni Rosana ay kapwa mga binabai lamang. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Saglit akong tumigil sa pagsasalita at tinignan si Estela. Nakita ko siyang may tinitignan. Kung kaya naman napatingin na rin ako sa gawi kung saan siya nakatingin. Hoy Estela, sino na naman ang tinitignan mo dyan at natahimik ka na lang bigla? Tanong ko sa kaibigan ko at sabay tapik sa balikat niya. Wala bakla. Ano na nga ulit ang pinag-uusapan natin? Tugon niya sa akin at tumingin. Kita mo na, wala raw. Pero hindi naman nakikinig sa usapan. Tugon ko at inirapan siya. Huwag niyo na lang akong intindihin, may iniisip lang ako. Anya at inayos na ang mga paninda namin. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaibigan, kasalukuyang nagtitinda kami ng tatlong magkaibigan ng barbecue sa tabi ng kalsadang malapit sa paradahan. Hapon iyon. Si Usang ang tagapaypay, ako naman ang nagbabalot ng mga barbecueng binili ng mga customer. Samantalang si Estela naman ang nag-aabot at nagsusukli at nag-aasikaso sa mga customer. Ganon palagi ang ginagawa namin tuwing hapon mga kaaswang. May kalakasan kasi ang paninda namin dahil nasa bungad kami ng baryo nakapwesto. Habang nag-aayos na ako ng paninda ay may natanaw kong lalaking naglalakad papalapit sa amin. Sandali pa akong napatigalgal dahil para bang malalaglag na ang panty ko sa sobrang kagapuhan ng lalaki. Oo, kahit may buntot ako sa harap ay panty talagang sinusuot ko dahil mas komportable ako doon. Maihahalin tulad ko siya sa idol kong si Jerry Craval, mga kaaswang. Ganoon na ganoon ang pormahan at tindig ng pangangatawang lalaking naglalakad papalapit sa amin. Hoy mga bayot, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Kalabit ko sa dalaw kong kaibigan. Oo naman, anong kakala mo sa amin mga bulag? Pabalang natugon ni Usang at hindi inaalis ang titig sa lalaki. Nagulat naman ako at napatingin kay Estela. Nang marinig ko siyang nagsalitang napakagwapo umano ng lalaking naglalakad papalapit sa amin. Para raw siyang nakakita ng Adonis na bumababa galing sa langit. Tarantada, may Adonis ba sa langit? Kailan ka pa nakakita ng Adonis na bumabagaling sa langit? Saad ko at tinapik siya sa balikat.
Sabunutan kita diyang babaita kay. Dagdag ko pa. Hindi naman ako pinansin ni Estela. Sa halip ay napatulala siyang nakatingin sa lalaki habang nakanganga. Binulungan ko naman siya at sinabihang itikom niya ang kanyang bibig. Dahil baka mamaya ay pasukan pa iyon ng bangaw o kaya naman ay hindi niya mamamalayang tutulo na pala ang kanyang laway. Inirapan naman ako ni Estela at sinabihang kahit kailan umano ay panira ako palagi. Sinisira ko ang momento niya habang pinagsasawa ang titigan ang napakagwapong lalaki. Noong tuluyan ng makalapit ang lalaki ay agarang tinanong ni Usang kung ano ang bibilhin nito. Sira ka po ba? May iba pa ba tayong paninda bukod sa barbecue ha? Malamang, inihaw na karne ang bibilhin yan. Dahil iyon lang naman ang paninda natin. Tonta ka talaga ino. Mahinang wika ko sa kaibigan ko. Natawa naman si Osang at nagsabing, Oo nga pala no. Pasensya na. Nawala pala sa isipan kung inihaw na karne lang pala ang paninda natin. Magsasalita pa sana ako nang makita kong magiliw na nakikipag-usap si Estela sa lalaki. Panin naman ang pag-irap ni Usang dahil naunahan na siya ng kaibigan naming asikasuhin, ang gwapong binata. Napapadabog na lamang siya at panaka-naka niyang naipadyak ang kaliwang paa sa lupa. Naanimoy batang paslit na nagtatampo dahil hindi na ibigay ang gusto. Sa pagdaan ng ilang minuto ay natapos ng asikasuhin ni Estela ang binata. Pagkalis noon ay nagmadali na kaming lumapit kay Estela at tinanong kung alam ba niya ang pangalan ng gwapong binatang kausap niya at kung taga saan iyon. Mga chismosa talaga kayo ano? Paerap niyang tugon. Oo na sis, sige na. Sabihin mo na sa amin kung taga saan ang binatang yun. Tsaka, naitanong mo na ba ang pangalan niya? Tanong ko sabay kindat. Hindi mapawi-pawi ang mga ngiti sa labi ng kaibigan habang nakatanaw sa daan kung saan nagpunta ang binata. Kung hindi ko pa siniko si Estela mga kaaswang ay hindi pa ito titingin sa amin. Uy, halatang pinagpapantasyan mo na ang binatang yun ah. Wika ko pa. Magsasalita pa sana sa Estela pero nagsalita ang isang matandang lalaking nagpaihaw ng manok. Mag-iingat kayo sa binatang iyon. Kilala ko ang pamilya noon. Panimulang wika nito. Agad kaming napatingin sa matanda at halos sabay pang napatanong kung saan nakatira ang binata. Nahihiya kasi akong itanong kanina doon sa binatang si Roel kung saan siya nakatira. Ngiting wika ni Estela. Sinabi ng matandang lalaking naninirahan sa Karatig Baryo ang pamilya ng binata. Mag-iingat umano kami dahil isang bantog na aswang ang angkan ng binatang pinag-uusapan namin. Aswang? Parang ang labo naman po ng sinasabi niyo, Manong. Imposible namang aswang ang binatang iyon. Ang gwapo niya kaya. Kontra ko sa matanda. Nasa sa inyo na yan. Basta ako, nagsasabi lamang ako ng totoo. Pinag-iingat ko lang kayong magkaibigan. Dahil mukhang interesado ang binatang iyon dito sa isa sa inyong kaibigan. Wika ng matanda. Tahimik lamang na pinapakinggan namin ang mga sinasabi ng matanda.
Samantalang si Osang naman ay panay ang pagkontra sa mga ipinapahayag ng matanda. Kesyo, hindi totoo ang mga sinasabi nito. Sa gwapo ba naman ng binata? Pagkamalan ba namang aswang? Matapos ibigay na Estela ang binili ng matanda ay tumingin ng makahulugan ang matanda sa kaibigan ko. Sabay nagwiwika na. Mag-iingat ka, iha. Nakikita kong lapitin ka ng mga masasamang nilalang. Kilalanin mo munang maigi ang mga taong makakasalamuha mo bago mo sila pagkatiwalaan. Tapos ay umalis na ito nang walang sabi-sabi pa. Napatanong na lamang ako sa aking isipan kung baliw ba ang matandang iyon o may saltik lang sa pag-iisip. Kung ano-ano na lang kasi ang pinagsasabi. Hayaan mo na nga lang ang matandang yun. Baka may problema lang sa pag-iisip. Rinig kong wika ni Estela na halatang hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ng matanda. Sa paglipas ng mga araw ay palagi nang bumibili sa amin ang nasabing binata. Kaya naman nakakausap at nakakabiruan na namin ito. Unang kakwentuhan ko pa lamang sa lalaki ay masasabi kong mabait at magiliw siyang kausap mga kaaswang. Palangiti at mahilig magbiro. Hindi siya nauubusan ng kwento. Kaya naman hindi naglaon ay naging malapit na namin itong kaibigan. Subalit magkaganon pa man ay may agam-agam pa rin ako sa aking isipang huwag agad-agad pagkatiwalaan ang nasabing lalaki. Dahil kahit mabait at magiliw ang ipinapakita niya, pakiramdam ko ay may itinatagong kakaiba ang lalaking ito. Hindi ko alam kung napapansin rin ba ng mga kaibigan ko o kung ako lang ba ang nakakapansing parang may kakaibang itinatago ang lalaki. Hanggang sa isang beses noon, nabalitaan ko na lamang na nobyo na Estela si Roel. Nagulat pa ako at napahampas sa balikat na Estela nang wala sa oras. Dahil hindi ko man lang nabalita ang nanligaw sa kanya ang binata. Ni hindi ko nga alam na dumadalaw pala si Rodel sa bahay ng kaibigan ko. Siya nga, nanligaw siya sa akin. Hindi mo lang alam. Paano kasi abalang-abala ka sa pag-aasikaso sa mga pamangkin mo nitong nakaraan? Kaya huli ka na sa balita. Minsang tugon sa akin ng dalaga. Talaga lang ha, hindi ba't parang napakabilis naman yata ng pangyayari? Kailan mo lang nakilala si Roel tapos mabalitaan kong kayo na? Wika ko sa kanya. Inirapan niya ako at nagwikang wala namang masama kung sasagutin niya kaagad si Roel. Dalaga naman siya at binata si Roel. Walang rason para patagalin niya pa ang panliligaw ng lalaki. Gayong pareho naman nilang gusto ang isa't isa. Sinabayan ko siyang baka nabibigla lamang siya sa mga nangyayari. Dapat ay huwag siyang magpadalos-dalos ng desisyon. Dahil baka mamaya ay puri niya lang ang habol ng binata. At kapag nakuha na ay iiwan na lamang siya sa ere. Hindi porket gwapo bibigay ka agad. Dapat ipapahawak muna. Di joke lang. Sinimangutan ako ni Estela at sinabi niyang hayaan ko na lang raw siya sa gusto niya. May edad na siya at alam niya na ang mga ginagawa niya. Hindi lahat ng oras ay susundin niya ang mga gusto ko. Hindi porket matalik kaming magkaibigan ay susundin niya na ang mga ayaw ko. Oo naman bayot. Hayaan mo na lang si Estela. Maging masaya na lang tayo para sa kaibigan natin.
sabat pang wika ni Usang. Pero kasi Usang, iba talaga ang kutob ko sa lalaking iyon eh. Parang may pakay siyang kakaiba sa kaibigan natin. Wika ko at napapaisip. Sige na Bayot, hayaan mo na lang siya. Maging masaya na lang tayo kung saan siya masaya. Muling wika sa akin ni Usang. Hindi na nga ako kumibo pa, Sir Casper. Hinayaan ko na lamang ang kaibigan ko sa gusto niyang gawin. Pero sa totoo lang ay hindi talaga ako komportable at wala akong tiwala kay Ruel para sa kaibigan namin. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na namin masyadong nakikita at nakakasama sa Estela. Kapag pumupunta kami ni Usang sa bahay nila, ay palagi siyang wala doon. Ang sabi ng kanyang ina ay palagi siyang sinusundo ni Ruel at isinasama sa bahay nito. Dahil gustong-gustong nakikita palagi ng mga magulang ni Ruel si Estela. Abang taray naman pala ni Estela. Bago pa lang. Gustong-gusto na siya ng pamilya ni Ruel. O diba? Saan ka makakakuha ng ganong klaseng pamilya? Wala ka nang problemahin pa sa mga magiging biyanan mo. Minsang wika pa sa akin ni Usang. Teka Usang, alam mo ba ang bahay ng nobyo na Estela? Tanong ko sa kaibigan ko. Saglit na nag-isip ang kaibigan ko. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin. Minsan nang nabanggit sa kanya ni Estela ang baryo kung saan naninirahan ang nobyo nito. Kaya nga lang ay hindi nito nabanggit kung saan banda ang bahay ni Ruel. Bakit mo naman naitanong kung saan nakatira ang nobyo ni Estela, Inday? Kunot noong tanong ng kaibigan ko. Sinabi ko sa kanyang puntahan namin ang bahay ng nobyo ni Estela. Dahil may gusto lang akong malaman. Tinanong niya ako kung ano ang gusto kong malaman. Hindi ba't parang ang pangit namang tignan? Kapag malaman ng kaibigan naming pupuntahan namin ang bahay ng nobyo nito para makichismis. Tiyak magagalit umano iyon. Ano na lang ang iisipin ni Estela? Hindi niya naman malalaman kung walang magsasabi eh. Tayong dalawa lang ang pupunta sa bahay ni Ruel. Ang ibig kong sabihin, hindi naman tayo magpapakita kay Ruel. Kumbaga, makikiusyoso lang tayo kung anong klaseng pamilyang mayroon ng lalaki na iyon. Pagpapaliwanag ko. Talaga lang ha? Yun lang ba talaga ang gusto mong malaman o mayroon pang iba? Mataray na tanong ni Usang. Tinignan ko ng diretso ang kaibigan ko at sinabi sa kanyang iyon lang naman ang gusto kong malaman. Wala nang iba. Kaya sana'y samahan niya akong pumunta sa baryo kung saan naninirahan ang nobyo ng kaibigan namin. Sus, alam ko namang hindi lang yun ang gusto mong malaman eh. Alam kong gusto mong malaman kung totoo ba talagang sinasabi noong matandang kampo ng mga aswang ang pamilya ni Ruel. Wika sa akin ni Usang. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil natumpak niya ang ibig kong tukuyin. Kaya gusto kong alamin ang bahay ng nobyo ni Estela. Gusto ko lang namang protektahan ang kaisa-isa naming matalik na kaibigang babae. Mabuti na lamang at nakumbinsin ko ang kaibigan ko. Kaya naman ang hapong iyon, Sir Casper, ay sinamahan na nga ako ni Usang na pumunta sa baryo kung saan nakatira si Ruel. Habang naglalakad na kami papunta sa nasabing baryo, ay grabe ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko iyon nararamdaman. Samantalang wala naman akong iniisip na kababalagan o katatakutan ng mga sandaling iyon. Narinig ko pang nagsabi ang kaibigan kong mag-relax lang raw ako. Daig ko pa raw ang mga magulang na Estela kung mag-alala sa kaibigan namin. Sinabi ko sa kanyang ayaw ko lang namang mapahamak ang kaibigan namin.
Hindi naman sa wala akong tiwala sa nobyo ni Estela. Nagdududa lang talaga akong may kakaibang lihim na itinatago ang lalaki. Sa pagdaan ng mga sandali, dahil ay nakarating na kami sa baryo, magtatakip silim na ng mga oras na iyon. Kaya naman pinagmamadali ko ng maglakad si Osang dahil hindi niya lubos akalaing liblib na pala ang baryong tinitirhan nito. Isa pa, noong magtanong-tanong kami kung saan ang bahay ni Roel, lahat ng mga napagtanungan namin ay iisa lamang ang naging sagot. Huwag kaming pumunta sa bahay ng lalaki. Kung wala namang importanteng gagawin, dahil bantog na aswang ang pamilya ng taong pupuntahan namin. Ay, mabuti pa ay umuwi na lang kayo mga iniing. Dahil baka mapahamak lang kayo sa pupuntahan ninyo. Abay hindi nyo kilala ang pamilya ng lalaking pupuntahan ninyo. Wika sa amin ng matandang babaeng napagtanungan namin. Alis rin po kami kaagad manang. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po kami magtatagal sa pupuntahan namin. Abay, napakakulit nyo talaga ano. Sinabihan na nga kayong delikado nga sa pupuntahan ninyo, lalo at magtatakip silim na. Tutuloy pa rin talaga kayo. Wika ng matanda at napapailing na lamang ito habang naglalakad papalayo. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad at binabaybay ang daan papunta sa bahay ni Roel. Uy bakla, talaga bang tutuloy tayo sa pupuntahan natin? Sundin na lang kaya natin ang sinasabi ng matanda. Baka kasi alam mo na, totoo talaga ang mga sinasabi nilang aswang ang pamilya ng nobyo ni Estela. Wika pa sa akin ni Osang. Napabuntong hininga ako at sinabihan ko siyang kung totoo man ang sinasabi nilang aswang ang pamilya ni Roel, edi mas lalong kailangan naming ilayo ang kaibigan namin sa lalaking iyon. Sapagkat kapahamakan ang sasapitin niya. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, hindi nagtagal ay natanaw na namin ni Usang ang nag-iisang bahay sa dulo ng baryo. May kalakihan ang bahay nila at malawak ang bakuran, base sa nakikita ko. Narinig kong bumulong ang kaibigan ko kung naroroon pa ba si Estela ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, pero di bang sabi sa atin ng nanay ni Estela na kasama ni Estela ang nobyo niya? Kaya malamang sa malamang ay nandyan na ang mahadera nating kaibigan. Wika ko pa at sinabihan na siyang bilisan na namin ang paglalakad. Kaagad na nga kaming nagmadaling maglakad papunta sa bahay ni Roel. Subalit mga kaaswang, bago pa man kami tuluyang makalapit ng kaibigan ko sa bakuran ng bahay, ay may naulinigan akong dalawang taong nag-uusap habang kumakain sa labas ng bahay. Kaya naman agaran kong pinigilan ang kaibigan ko at sininyasang huminto sa paglalakad at maghanap kami ng mapagkukublihan. Teko, bakit ba? Mahinang tanong niya sa akin. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Salip ay hinata ko siya papunta sa nakatumbang malaking puno at sinabihang magtago siya. Sabay itinuro ko ang dalawang lalaking nakatalikod. Huwag kang maingay at baka marinig ko ng dalawang lalaki na yan. Wika ko sa kanya. Tumingin sa akin ng makahulugan ang kaibigan ko. Nakuha ko naman ang ibig niyang tukuyin. Kaya sinabihan ko siyang may kakaiba akong napapansin sa dalawang lalaking kumakain sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kaibigan kong titigan ng maigi kung ano ang kinakain ng dalawa. Dahil kahit magtatakip silim na ay klarong-klaro ko pa rin nakikitang mga hilaw na karne ang nilalantakan ng mga ito. Siguro mga Japanese yun, no?
Kitang-kita ko pang tuwang-tuwa ang dalawa at sarap na sarap sa ginagawang pagkain, na halos manlilimahid na sa dugo ang buong mukha ng mga ito. Sa kadahilan ng halos ingod-ngod na nila sa kani-kanilang platong may lamang karning hilaw ang kanilang mga pagmumuka. Napamura na lamang ang kaibigan ko at nagwiwi ka ng, "Mga aswang, punyeta, totoo nga mga aswang ang mga taong naninirahan dyan. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Paano nang kaibigan natin, Inday?" Tumahimik ka nga, pwede ba? Dahil kapag narinig tayo ng mga iyan, baka tayo pa ang gawing hapunan nila. Saway ko sa kanya. Kahit takot na takot ako ng mga oras na iyon ay minabuti kong magtapang-tapangan, alang-alang sa matalik kong kaibigan. Diyos me, paano na lang kung isa na ring aswang ang kaibigan natin? Paano na lang kung hinawaan siya ni Hanggaw? Ano nang gagawin natin? Natatarantang tanong ni Usang. Baliw ka na ba? Sinabi nang tumahimik ka muna eh. Saad ko sa kanya na may kasamang gigil. Ganito yung gigil. Habang tinatanaw ko ang bahay ng mga aswang Sir Caspar, ay napapadasal na lamang ako. Na kung naroroon man sa Estela, sana ay lumabas ang kaibigan ko at makita ko siyang nasa maayos na kalagayan. Dahil hindi ko talaga matatanggap kung sakaling may mangyaring masama sa kaibigan namin. Sana pinigilan ko na lamang ang kaibigan ko na makipaglapit sa Roel na iyon. Kung alam ko lang na ganito ang kahantungan. Buisit talaga. Kung naniwala lang ako sa sinabi ng matanda, nabantog na aswang ang pamilya ni Roel. Sambit ko sa sarili. Maya-maya pa nanlaki ang mga mata ko at sunod-sunod na pagkabog ng dibdib ang nararamdaman ko. Noong makita kong tumingin sa gawin namin, ang dalawang lalaking may nagbabaga at mabalasik na mga mata. Halos takasan na ako ng ulirat dahil sa mga nasaksihan ko. Uy, Day, uwi na tayo. Hindi ko na kayang makita ang itsura ng mga taong nandyan sa pamamahay na yan. Parang hihimatayin yata ako, Beshi. Nahintakotang wika sa akin ni Usang. Tumingil ka nga dyan, Usang. Alam mong nasa peligro ang kaibigan natin. May gana ka pang gumanyan-ganyan. Saway ko sa kaibigan ko at sinabihan ko siyang maghintay kami ng tamang tiyempo para makalapit palalo sa bahay upang sa ganun ay makita na namin si Estela. Paano kung wala pala dyan si Estela, Beshi? Paano kung mali pa lang sinabi ng nanay ni Franny na sumama siya sa jowa niyang pumunta sa bahay nito? Tapos pupunta tayo dyan at makita tayo? E dinala pa tayo ng mga aswang na yon. Muling saad niya. Umalis na kasi tayo. Baka wala na talaga dyan ang kaibigan natin. Pagmamakaawa niya pa sa akin. Sandali akong napapaisip at napabuntong hininga. Naisip kong maaaring tama nga naman si Usang pagkawala si Estela sa bahay ng mga aswang. Sana nga lang wala talaga si Estela sa bahay na yan. Wika ko sa sarili ko. Dahil sa kakulitan ni Usang ay dahan-dahan na nga kaming naglakad palayo sa pinagtataguan namin. Para namang tukong kapit na kapit sa braso ko si Usang at panay ang sabing bilisan umano namin para makalayo na kami sa mga aswang. Sinabihan ko siyang tumigil na sa kakangawa. Dahil imbis na makaalis kami ng payapa at ligtas sa pinagtataguan namin, ay baka malapa pa kami ng mga aswang. Dahil maririnig nila ang kaingayan ni Usang. Napakaingay mo talaga. Kapag talaga nahuli tayo, ikaw ang una kong ipapakatay. Pananakot kong wika sa kanya.
Tumahimik naman ang kaibigan ko at sa awa nga ng nasa taas ay matiwasay kaming nakaalis sa pinagkublihan. Lakad takbo na ang ginawa namin palabas ng baryo. Nang makarating na nga kami sa bahay ko ay hindi muna kami tumuloy ng kaibigan ko. Naupo na muna kami sa may bakuran at pinapawi ang pagod at pagkahingal. Ano na ang gagawin natin? Sasabihin ba natin sa mga magulang na Estelang tungkol sa mga nakita natin, Inday? Tanong sa akin ni Usang matapos itong huminga ng malalim. Sasabihin ko na sana sa kanyang kailangang sabihin namin sa mga magulang na Estela ang tungkol sa nakita namin. Nang biglang natanaw naming papalapit sa inuupuan namin ang dalaga. Mabilis na sinaway ko si Usang. Sinabihan ko siyang huwag na munang magsalita tungkol sa nakita namin. Dahil papalapit si Estela sa amin kasama si Roel. Walang hiyang lalaki na yan. Kung alam ko lang na may lahing aswang pala ang taong yan, di sana'y hindi ko na hinayaang mapalapit sa kanyang kaibigan natin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pag-aalalang saad niya pa na hindi inaalis ang tingin sa dalawang taong naglalakad papalapit sa amin. Hindi ko nga alam, tsaka na natin pag-isipan ang mga bagay na yan. Sa ngayon, kailangan muna nating pag-isipang mabuti kung ano ang dapat nating gawin. Tugon ko. Pagkalapit sa amin ng dalawa ay malapad ang pagkakangiti ng kaibigan naming si Estela. Kagad nang tinanong siya ni Usang kung saan sila nagpunta ni Roel. Bakit hindi kami sinama? Mapangas na sinabihan niya itong simula nang naging sila ni Roel, nag-iba na ito. Hindi na ito nagsasabi kung saan pupunta. Samantalang noon kung saan ang isa, nandoon ang dalawa. Ngayon, nagsusulo na lamang itong umaalis. Pasyensya na kayo, biglaan kasi ang lakad namin ni Roel. Kaya hindi ko na kayo naaya pa. Pangako, sa susunod, sasabihan ko kayo ng maaga kapag may lakad ulit kami ni Roel. Paghingi ng paumanhin ng kaibigan naming si Estela. Pigil ang hininga ko ng mga sandaling iyon dahil baka madulas si Usang at bigla niyang masabi sa kaibigan namin ang tungkol sa mga nalaman namin. Nang magpaalam na sa Estela na uuwi na siya ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko sasabihin mo na kay Estela ang tungkol doon sa nakita natin eh. Kinakabahan ako sa iyo kanina habang kausap mo siya. Wika ko kay Usang. Sura, hindi naman ako ganun kadesperada para banggitin sa kanya yun. Isa pa, naisip ko rin kapag nabanggit ko sa kanya iyon at kasama niya si Roel, baka mapahamak lang siya. Ay, nako. Buntong hiningang tugon niya. Tinignan ko siya at sinabihang unahin na naming balaan ang mga magulang na Estela bago ang kaibigan namin. Nagwi ka naman si Usang na nag-aalangan raw siyang sabihin sa mga magulang na Estela ang tungkol sa lihim ng nobyo ng kanilang anak. Dahil baka raw hindi kami paniniwalaan at isa pa ay baka mamaya ay sabihin pa nilang nagsisinungaling kami. O kung totoo man ay kailangang patunayan muna namin sa kanila ang mga sinasabi namin. Oo nga pala, naalala kong hindi pala ganun kadaling magsabi sa kanila tungkol sa mga ganyan. Isa pa, tama ka. Malabo ring mapapaniwala natin sila kaagad tungkol sa nakita natin. Wika ko. Dahil sa napag-usapan namin ay nag-isip kaming magkaibigan kung ano ang dapat na gawin. Nagwika naman si Usang na bukas na lamang namin pag-usapan kung ano ang dapat gawin. Uuwi na muna siya dahil baka mamaya ay hinahanap na siya sa bahay nila. Mabuti pa nga. Sige, mag-iingat kapag uwi mo.
Wika ko sa kanya. Tumangaw siya bago naglakad palayo. Ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay para makapagpahinga na rin. Napagod kasi ako sa ginagawang lakad-takbo kanina. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko ang aking inang kalalabas lang ng silid nito. Tinanong niya ako kung saan ako nang galing at bakit gabi na ako nakauwi. Dyan lang po, Nay. Tugon ko sa pautal-utal na boses. Anong dyan? Saang dyan ang pinagsasabi mo? Ikaw dominador ha? Bawas-bawasan mo ang pagiging lakwatsero mo. Alam mo namang talamak na ang balita dito sa lugar nating may namiminsalang aswang. Abay pagka mamaya, ay malaman-laman ko na lang na nilapa ka na ng aswang. Dahil dyan sa pagiging gala mo. Paninirmo ng aking ina at nakapamewang pa ito. Dagdag pang wika nito, kaninang umaga lang ay may nasagap siyang balitang may aswang na namiminsala sa dulong baryo. At kamuntikan pang makunan ang buntis. Dahil may nakita umano iyong taong may nagbabagang mga mataang nakasilip sa sewang ng bahay nito. Mag-ingat-ingat ka sa ginagawa mo, Dominador. At baka ikaw na ang susunod na aswangin. Napalunok ako sa sinasabi ng aking ina. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ang tungkol sa pamilya ng nobyo ni Estela o hindi. Nay, naniniwala ka ba sa mga aswang? Wika ko sa aking ina. Napakunot ang noo nito at nagwikang, ano raw ba ang pinagsasabi ko? Natural lang na naniniwala siya dahil lumaki siya sa liblib na purok noon. At may mga naririnig siyang huni ng wakwak. Kaya alam niyang totoo ang mga aswang. Seryosong tumingin sa akin ang aking ina at nagtanong kung bakit ko raw na itanong sa kanya ang tungkol sa aswang. Na mga sandaling iyon ay nag-aalangan pa akong magsabi sa aking ina tungkol sa nalaman naming dalawa ni Usang. Baka kasi bigla na lamang itong magmarites sa labas ng bahay. At imbis na sekreto lamang muna ang tungkol sa nalaman namin ni Usang sa pamilya ng nobyo ni Estela, baka kumalat pa iyon at mamaya ay mapahamak ang kaibigan namin. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan kung paanong mapulgar ang lihim ng pamilya ng Rodel na yun. Para na rin lubayan niya ang kaibigan namin. Sambit ko sa aking isipan at napapailing. Hoy Dominador, ano na? Bakit nakatulala ka na lang dyan? Bakit di mo sinasagot ang tanong ko? Untag na tanong sa akin ng aking ina. Aha? Ano po? Wala po iyon, Nay. Naitanong ko lang po. Alam nyo na. Para kasing hindi naman kapanipaniwala kasi ang mga aswang-aswang na yan, Nay. Pagsisinungaling ko sa aking ina. Tinignan niya ako ng makahulugan at nagsabing paniwalaan ko umano siya dahil totoo ang lahat ng mga sinasabi niya. Natigil lamang ang usapan namin nang lumabas ng silid si tatay at inaya ang aking inang magpahinga na dahil may pasok pa ito bukas. Siya, sige na. Kumain ka na muna bago magpahinga. Bilin sa akin ni nanay bago naglakad ng papasok sa loob ng kanilang silid. Pinunasan ko ang pawis na kanina pa tumatagaktak sa aking noo. Tapos ay napahinga ng malalim. Kinabukasan nga pagkagising ko ay nagulantang ako nang marinig kong may mga nag-iingay sa labas ng bahay. Kakamot-kamot pa akong naglakad papunta sa may pintuan ng bahay. At sinilip kung sino na naman kaya ang mga tsismosang kausap ng aking ina. Noong nakarating na ako sa may pintuan at sinilip ay nakita kong umiiyak si Aling Guada.
Halos maglupasay na ito sa pag-iyak habang inaalo ng aking ina. Naalarma naman ako kaya dali-dali na akong lumabas ng bahay. At nilapitan sila at tinanong si nanay kung ano ang nangyari. Bakit umiiyak si Aling Guada at halos maglupasay na ito? Tumugon naman ang aking ina at nagsabing namatay ang alagang baboy ni Aling Guada. Buntis pa naman ang alaga nitong hayop at malapit na ang kapanganakan noon. Balak pa naman umano nitong ibenta ang alaga nito matapos manganak. Sus, baboy lang pala. Si Aling Guada naman kung makalapasay akala mo'y namatayan ng anak. Bulalas ko pa matapos malaman ang dahilan ng paglulupasay nito. Nagimbal ako sa sinabi ng aking ina at hindi makapaniwala. Dahil sinabi niya lang naman kung gaano kabrutal ang pagkamatay ng alagang hayop ni Aling Guada. Aniya, wakwak ang tiyan ng kaawa-awang bangkay ng hayop at wala na ang lamang loob. Maging ang mga biik sa tiyan nito ay wala na rin. May mga kagat ng matatalas na ngipin ang liig ng bangkay at para bang hindi pang karaniwang hayop o mabangis na hayop ang pumatay. Wala na ring dugo ang bangkay na para bang sinipsip yun ng sinipsip hanggang sa masaid na ang dugo nito sa katawan. Masasabi rin nilang hindi tao ang kumitil sa baboy base na rin sa mga nakita nilang brutal na pagkamatay. Kung hindi mabangis na hayop o tao ang pumatay sa alaga ni Aling Guada, anong klaseng nilalang ang pumatay, Nay? Pagtatakang tanong ko pa. Halos sabay-sabay naman silang sumagot at nagsabing aswang. Malakas ang paniniwala nilang aswang ang may kagagawanan. Dahil base sa nakikita nila kung paanong pinatay ang baboy, wala silang pwedeng pagbintangan na maaaring pumaslang sa alagang baboy ni Aling Guada, kundi aswang lamang. Paano naman po kayo nakakasigurong aswang talaga ang pumatay? Muling tanong ko pa. Ay nako Inday, ang dami mong tanong. Alam mo, mas mabuti pang ang puntahan mo ang bahay ni Aling Guada at tignan mo kung paanong niloray-loray ng nilalang na yon ang alaga ni Aling Guada. Siguradong babaliktad talaga yung sikmura mo kapag nakita mo na. Wika pa sa akin ni Manang Sedes. Nahalatang naiirita na siya sa kakatanong ko. Ay naku, hindi na ho. Kaya kung makakita ng mga ganong klaseng pagkamatay. Mabilis ang tugon ko at bumalik na sa loob ng bahay. Habang nagkakape ay hindi mawaglit-waglit sa aking isipan ang tungkol sa nangyari sa alagang hayop ni Aling Guada at sa kwento sa akin ni nanay kagabi. Nakaramdam ako ng takot para sa kaibigan ko dahil baka mamaya ay may masamang binabalak nga pala si Rowel sa kanya. Dahil sa isiping iyon nga ay napagpasyan kong sabihin na sa kaibigan kong si Estela ang tungkol sa itinatagong lihim ng nobyo nito. Sa paglipas ng mga oras at pasado 9:00 na ng umaga, kasama si Usang, ay pumunta kaming dalawa sa bahay ni Estela para ipaalam na rito ang tungkol sa nasaksihan namin. Gusto namin siyang balaan at makipaghiwalay na siya sa kanyang nobyo dahil malakas ang kutob naming may binabalak na masama si Rowel sa kaibigan namin. Subalit hindi pa man kami nakarating sa bahay ni Estela ay nakasalubong na namin ang dalawa. Magkahawak kamay pa ang mga ito at parang ang saya-saya nila. Oh, andyan na pala kayo. Saan bang punta ninyong dalawa at mukhang aligaga pa kayo? Bungad na tanong ni Usang sa dalawang magkatipan. Nakangiting sinabi sa amin ni Estela na inimbitahan siya ng mga magulang ni Rowel na dumalo sa kasiyahan sa bahay ng kanyang nobyo. May gaganapin raw kasing kasiyahan at gusto siyang makita uli ng pamilya ni Rowel. Tiyan ako.
Nagkatinginan kaming dalawa ni Usang at hindi malaman kung ano ang gagawin. Tila ba nitagilgal kami ng mga sandaling iyon, Sir Casper, at saglit na nawala sa isipan namin ang tungkol sana sa sasabihin kay Estela. Sige ha, maiwan na namin kayo. May pupuntahan pa kasi kaming dalawa ni Ruel eh. Masayang saad na Estela. At agaran na silang naglakad palayo. Tsaka pa lamang kami natauhan ni Usang noong makalayo na ang dalawa. Kaya natampal ko na lamang ang aking noo, sabay na pamura ng malutong. Tinanong pa ako ni Usang kung ano na ang gagawin namin. Saglit akong nag-isip bago sinabi sa kaibigan ko kung ano ang binabalak naming dalawa. Sa pagdaan ng mga oras at magtatakip-silim na, sinimulan na namin gawin ni Usang ang plano. Pinuntahan namin ang mga magulang ni Estela. Tinanong namin ito kunwari kung nasaan si Estela. Sinabi naman ng ina ng kaibigan namin kanina pang umaga umalis si Estela. At ang paalam nito ay dadalo sa handaan sa bahay ng nobyo nito. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at sinabi na namin sa mga magulang ni Estela ang natuklasan namin sa pamilya ng nobyo nito. Noong una ay hindi pa naniniwala ang mga ito dahil wala naman umano sa itsura ng nobyo ni Estela naggagawa ng masama. Isa pa ay napakabait na ang ipinapakita ng lalaki sa mga magulang na Estela. Kaya wala silang basihan para pag-isipan ng mga hindi maganda si Roel. Paulit-ulit naming sinasabi sa kanila ang tungkol sa nakita namin. Sinabi pa namin sa kanilang kung gusto talaga nila ng katunayan. Sumama sila sa amin ni Usang. Puntahan namin ang bahay kung nasaan ang kaibigan namin ngayon. Para lang mapatunayan naming totoo ang mga sinasabi namin. Para po sa anak ninyo ang ginagawa namin. Nasa sa inyo na po kung makikinig at maniniwala kayo o hindi. Basta ang sa amin lang ay binalaan na namin kayo. Wika ko pa sa malungkot na boses. Mabuti na lamang at hindi kalaunan ay napapayag na namin ang ama ni Estela. At nagwika itong samahan umano namin siyang puntahan ang bahay ng nobyo ni Estela. Patunayan naming totoo ang mga sinasabi ni Usang. Nang oras ding iyon nga ay naglakad na kami pupunta sa liblib na baryo. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakarating na kami sa baryo ay nagmamadali nang naglakad ang ama ni Estela papunta sa bahay ni Roel. Bit-bit ang buntot ng paging hiniram niya sa kumpare niyang manggagamot. May bit-bit rin ang kanyang kaibigang albularyong sumama sa amin. Ang dala nito ay langis at punyal, pang protection umano, kung sakali mang mapapalaban. Noong malapit na nga kami sa bahay ni Roel ay nakita naming nagkakasiyahan na nga ang mga taong nasa loob ng bakuran. May malaking mga kawa ang nakatungtong sa lumalagablab na apoy at ang iba pa nga'y sayang-saya habang nagkakatay ng karne. Kitang-kita namin iyon, Sir Casper, dahil sa liwanag ng buwan. Nangilabot pa nga kaming pagmasda namin ang mga itong tumutulo ang laway. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ama ni Estela at mabilis na itinaga niya sa bukuran ng bahay ang hawak-hawak na itak at hinampas ang puntot pagi sa kawalan. Sabay sigaw nitong ilabas si Estela. Ilabas ang anak niya kung hindi ay dadanak ng dugo sa lupang tinatayuan nila. Nasaan ang anak ko, mga hayop kayo? Ilabas ninyo ang anak ko. Kung ayaw ninyong uram mismo ay hindi kayo makakalabas ng buhay sa bakurang kinatatayuan ninyo. Galit na wika ng ama ni Estela. Nakita ko pang panay ang pagpapakawala ng inuusal na orasyon ang albularyo at ibinabato niya iyon sa loob ng bakuran. Nagsipag-atrasa naman ang mga taong walang tigil sa paglantak ng hilaw na karne na para bang takot na takot. Ilabas ninyo.
bago pa maubos ang pasyensya ko. Saad ng albularyo sa baritonong boses. Maya-maya pa ay nakita naming hawak-hawak ni Rodel ang kaibigan naming nangangatog sa takot. Naglakad ito papalabas ng bakuran. Kinilabutan ako nang makita ko ang itsura ng binata. Sa kadahilan ng halos balutin na ng maninipis na balahibo ang buong katawan nito. At nagbabaga ang mga matang walang humpay sa pagtulo ang mga laway. Kaagad na sinalubong ng albularyo ang kaibigan ko at narinig ko pang nagwika ito ng, Hindi ba't binalaan ko na kayong mga awak? Sinabihan ko na wag kayong gumawa ng karahasan dito sa lugar namin. Dahil ako ang makakalaban ninyo. Tanging pag-angil lamang ang naging sagot ng nilalang habang titig na titig sa albularyo. Noong sabihin ng albularyo sa ama ni Estela na kunin na ang dalaga at umalis na kami. Dahil siya nang bahala sa mga aswang. Hindi pumayag ang ama ni Estela na iiwan ito. Subalit mapilit ang albularyo. Sinabi niya sa ama ni Estela na magiging sagaba lamang umano kami sa gagawin niya. Kaya umalis na kami. Dahil nga sa pagpupumilit ng albularyo ay wala na nga kaming nagawa pa, kundi ang umalis na lang. Abot langit ang kabang nararamdaman ko noong iniwan namin ang albularyo at nakakarinig na kami ng mga pag-atungal na animoy baboy na nilalatigo at huni ng wakwak. Ngunit gaya ng kabilin-bilinan sa amin ng albularyo, binilisan na naming maglakad at huwag nang subukan pang lingunin ang pinanggagalingan. Iyon nga ang ginawa namin mga kaibigan. Kahit nakakarinig na kami ng huni ng wakwak ay hindi talaga kami lumingon ng mga kaibigan ko. Dire-diretso lamang ang lakad takbong ginawa namin hanggang sa makauwi na kami sa aming baryo. Nang gabing iyon ay hindi kami nakatulog sa kakaantay sa albularyo. Subalit sumapit na lamang ang umaga hindi pa ito bumalik sa bahay nito. Noong puntahan ng ama ni Estela ang bahay ng mga aswang ay wala na ang mga iyon. Tanging mga natapong pagkain at nawasak na kagamitan na lamang ang kanyang naabutan. Maging ang albularyo ay hindi niya na rin nakita doon. Minasagap rin siyang balita sa baryong iyon na mahilig raw talagang magdala ng babae ang gwapong binatang aswang. At karamihan sa dinadala nito ay hindi na nila nakikitang lumabas ng tirahan ng binata. Matapos naming malaman iyon ay grabing kilabot ang nararamdaman namin dahil kamuntik-muntikan ng mabiktima ang kaibigan namin. Simula nga nung mangyari iyon sa kaibigan namin mga kaaswang ay hindi na siya muling nagtitiwala kaagad sa mga kalalakihan. Lalo na kapag bagong salta lang o dayo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po at naway mapili itong aking karanasang maibahagi sa inyong channel, Sir Casper. Muli, maraming salamat po. Ako po si Inday ng Antique. Bago tayo magtapos ay muli akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe, like at comment sa ating kada video. Pagpalain kayo palagi mga kaswang.